ay ang mahalaga, niwakasan natin ang ating mga oras dito sa mundong ito sa pamamagitan ng pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga bago ka matulog, sinasabi mo, at least masasabi mong Bismika, Allahumma amutu wa ahya. Sa ngalan mo, Allah, ako ay matutulog na ito man ay mamamatay ako o mabubuhay pa ako. Ibig sabihin, ipinagkatiwala mo na yung buhay mo sa Kanya. Mabubuhay ka pa muli o tuluyan nang ikaw ay mamamatay, pinagkatiwala mo sa Kanya. So yan po ang dapat nating alagaan palagi yung mga dhikr na yan, higit lalo kapag bago tayo matutulog at pagkagising mula sa pagtulog. Adamu tashwish bil qiraati ala al-akharin. Ganon din na iwasan natin ang malakas na pagbabasa sa Quran o may istorbo tayo na nagbabasa ng Quran na iba. Kaya hindi maaari na halimbawa nagsasala yung isa, nagsusunna, lalo na kung sa gabi, tahajjud, malakas ang pagbabasa niya ng Quran, tapos tatabihan mo siya, lalakasan mo rin yung sayo. Sabihin, paligsahan kayo kung sinong malakas, hindi po mainam yun, pinagbabawal yun. Kahit pa yung hindi nagsasabaya, nagbabasa ng Quran, mainam kung basahin ang Quran na malakas. Subalit, kung mayroong nagsasala, ay hinaan mo ito. Yun ang hikmah doon upang hindi masira yung kaisipan ng isang taong nagsasambayan. Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ala inna kullukum munajid rabbahu. Ang bawat isa sa inyo ay kausap niya ang kanyang Panginoon habang siya nagsasala o habang siya nagbabasa ng Quran. Fala yu'dina ba'dukum ba'da. Balit huwag istorbohin ng bawat isa sa inyo ang iba. Isabihin, huwag mong lakasan yung mga binabasa mo sa sala o sa pagbabasa ng Quran para hindi masira yung kaisipan ng isang taong nagsasala rin. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. At sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong pataasin, ibig sabihin palakasin ang boses ng bawat isa sa inyo sa pagbabasa. So ito po yung meaning ng hadith na ito. Tinutukoy rito na pagbabasa sa bayang o pagbabasa ng Quran. Ang hadith ay naiulat ni Abu Daud. Tarkul iltifat fi salah. Iwasan ng bawat isa sa atin habang siya nagsasala ang palingon-lingon. Sabihin lilingon sa kanan o kahit yung sabihin nating konting lingon, bahagyang lingon, ito po ay hindi mainam. Bukod sa ito'y makro, sa sala ay nakakatanggal pa ito ng khusyu sa ating pagdadasal. Waqasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at nang tanungin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa paglilingon ng isang tao nagsasambayan. Mayroon kasi nagsasambayan na palingon-lingon pa ganyan, na yung mata niya, tinitingnan niya yung katabi niya. O di kaya, kung walang katabi ay kung saan-saan napupunta yung kanyang mata. Lumilingon siya. So ito po ay nakakawala ng khusyu sa sambayan. Kaya nang tanungin ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol dito sa kanya na lumilingon habang siya nagsasambayan, palingon-lingon, kanyang sinabi, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abd. Yung kanyang ginagawa na umiikot yung mata niya, yung kanyang liig, ulo ay bahagyang umiikot-ikot, yun ay gawain ng syaitan. At yun ay pagnanakaw ng syaitan sa kanyang sambayan. Ninanakaw ng syaitan ang kanyang sala. Sabi sa hadith na ito. Ang hadith ay naiulat ni Bukhari. Ganon din po mga kapatid sa Islam, adamu raf'il basar ila sama. Iwasan natin na maiangat natin ang ating paningin sa langit habang tayo nagsasala. Ito po ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang tumingin ka sa taas habang ikaw ay nagsasala.
nabanggit sa hadith ang matinding babala patungkol sa tao na tumitingin sa taas habang siya ay nagsasala. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fi shalah," kapag ang isa sa inyo ay nagsasala, nagsasambayan, "fala yarfa'u absarahu ila sama." Huwag niyang iangat, itingin ang kanyang paningin sa langit. Ang hadith ay naiulat ni Ahmad sa kanyang sunan. Washtadda nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa isang hadith ay mas matindi ang babala na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa isang Muslim na nagsasambayan subalit ang mata niya ay tumitingin sa taas. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum yusalli wa la yantahiyanna an dhalika aw la tahtifanna absarahum." Rawahu al-Bukhari. Ibig sabihin sa hadith na ito na naiulat ni Bukhari sa kanyang sahih, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung mga tao na nagsasala ng kanilang mata ay tumitingin kahit hindi palagi ang nakatingin sa taas, kahit minsanan lang. Hindi ito pwede. Dahil titigilan nila yon o gagawin nila yon. Subalit kung hindi nila yon titigilan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay gagawin ng Allah na kanilang mga mata ay bulag. Sabihin, tatanggalin ng Allah yung kanilang mata. So ito po ay matinding babala, nakakatakot. Sa araw ng paghukom, nagagawin bulag ang mata mo, o di kaya ay wala kang mata, tinanggal ang mata mo. Ito po ay parusa ng isang taong nagsasambayan na nakatingin siya sa taas o tumitingin sa taas. Adamu o alla yabsuqa amamahu fi salah. Huwag dumura sa harapan mo habang ikaw ay nagsasambayan. Sapagkat sa panahon noon, panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang masjid nila ay walang carpet. At saka ang masjid nila ay dingding lang. Ibig sabihin, nananatiling alikabok, disyerto. So kahit hindi ka sa ganung uri ng masjid, halimbawa nagsasambayan ka sa open area, sa disyerto, hindi namang masjid, huwag kang dumura sa harapan mo habang ikaw ay nagsasala. Nagbawal ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, nakakatanggal ng khusyu sa sambayan. At ito po ay kawalang galang, adab sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi, "Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhihi fa inna Allah qibala wajhihi idza shalla." Rawahu al-Bukhari. Kapag ang isa sa inyo ay nagsasala, huwag dumura sa kanyang harapan sapagkat siya ay nakaharap sa Allah at nasa bandang harapan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, huwag dumura sa harapan sapagkat ikaw ay nasa harapan ng Allah. Hindi ibig sabihin, huwag mong itanong kung nandiyan ba sa harap mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po. Dahil ang Allah ay nandoon siya sa taas at hindi siya nagkakasya dito sa mundo. Mali yung pag tinanong mo ang iba sa atin, nasaan ang Allah? Sasagutin ka niya ng nasa puso ang Allah. So mali ho yun. Yung mundo nga hindi niya kayang buhatin o hindi magkakasya ang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, yung puso mo pa kaya? O di kaya yung iba, nasaan ang Allah? Sabi niya sa lahat ng lugar, nandoon ang Allah subhanahu wa ta'ala. So mali rin yun. Dahil ang Allah ay wala dito sa mundo. Wala dito sa mga basurahan, marurumi. Bagamat, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang sinabi, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Ang Allah ay kasama ninyo kahit saan kayo napapadpad. So kasama niya tayo, kasama natin ang Allah sa kanyang kaalaman, sa kanyang paningin, sa kanyang pandinig, ay kasama natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nandiyan siya palagi. Subalit yung that niya, yung mismong siya, ay dakila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi magkakasya dito sa mundo. Dahil ang kursi lang niya, yung nalalagyan lang ng kanyang mga paa, ay mas malaki ito kaysa mundong ito. Kung ikumpara ang mundong ito doon sa kursi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay para lang itong isang bilog na maliit, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sing-sing, na inihagis sa disyerto.
Yung disyerto, yun ang kursi ng Allah. Yung singsing na maliit, yun lang yung mundo. So napakaliit. At kung ikumpara mo naman yung kursi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang arash, Ar-Rahman ala al-arsh istawa, ang mahabagin, ang Allah, ang Ar-Rahman, ay nandoon siya sa ibabaw ng kanyang arash. So kung ikumpara itong kursi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang arash, ay kagaya noon, parang isang bilog na maliit, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, parang isang singsing na inihagis sa disyerto. So, napakaliit ang kursi niya kumpara sa kanyang arash. Patmur ang Allah subhanahu wa ta'ala na nandoon siya sa ibabaw nito. Kaya nga sinasabi natin sa ating sala, Allahu Akbar. Ang Allah ang pinakadakila sa lahat, pinakamalaki sa lahat. So, ang tao na nasa puso niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, maisip lang niya kung gaano kadakila ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay matatakot na siya. Kaya sabi ng mga ulama, la tahkiran na sagira. Huwag mong mamaliitin ang maliit na kasalanan. Huwag mong tingnan ang isang gawaing kasalanan na maliit lang ito, magaan lang ito. Ang isipin mo kung gaano kadakila ang siyang ginagawan mo ng kasalanan. Gaano kalaki ang Allah na siyang ginagawan mo ng kasalanan. Huwag mong tingnan doon sa liit na kasalanan. Kaya yun po ang kabilang sa mga ipinagbabawal sa atin habang tayo nagsasala, ay ang dumura sa ating harapan habang tayo nagsasala. At kahit hindi tayo nagsasala, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang turo niya sa atin, gabay niya sa atin sa pagdura, unang-una, hindi ito magandang gawain na ipinapakita mo sa iba. Dumudura ka na nakikita ng iba. Kung walang paraan, parang napupuno na ng lema yung bibig mo, pero pwede kang dumura pero sa bandang kaliwa. Ibig sabihin bandang kaliwa. Huwag sa harapan at huwag sa bandang kanan. So ganyan ho ang kaugalihan sa pagdura na itinuro sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Lagi mong gawin na ito ay bandang kaliwa. Dito ka dudura sa bandang kaliwa. Mujahadatun tata'ub fi salah. Ganon din na dapat nating iwasan sa sala yung paghihikab, yawning, yung pagbukas ng bibig, parang inaantok. Hikab. So ito ho ay, kung kaya mong pigilan, pigilan mo. Kung ikaw ay nagsasambayang at gusto mong maghikab, bangunguyab, pigilan mo ito. Kagatin mo yung bibig mo na huwag masugatan. Pero kung hindi kaya, ay takpan mo yung bibig mo. Hindi pwedeng hindi mo tinatakpan. Yung iba hindi tinatakpan, isinasagad, at mayroon pang sound na maririnig. Parang ganado-ganado sa kanyang paghihikab. Isinasagad na niya, mayroon pang tunog. So ito ho ay gawain ng syaitan. Ito po ay gawain ng syaitan. Kaya pag tayo naghihikab, ang turo sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung hindi natin kayang pigilan, takpan natin ang ating bibig dahil ang syaitan ay pumapasok dyan. At kapag ikaw ay naghihikab, ay humihingi ka ng kapatawaran sa Allah. Astaghfirullah al-azim. Humihingi ka ng kapatawaran dahil gawain ng syaitan yon. At kapag ikaw ay humihikab, ay sinasabi mo, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ako ay nagpapakupkop sa Allah laban sa kasamaan ng syaitan na sinumpa. Dahil gawain ng syaitan yun. Pagkatapos ng mag-ikab ay bigkasin mo ang mga dua na ito. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. O di kaya astaghfirullah al-azim. Sabay, tinatakpan mo ang iyong bibig, higit lalo sa pagsasala. Ayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Idza tata'aba ahadukum fi salat falyaqlim mastata' fa inna asy-syaitana yadkhul. Rawahu Muslim. Kapag nais maghikab ng isa sa inyo habang siya ay nagsasala, pigilan niya ito, labanan niya ito kung kaya niya. Subalit kung hindi niya kaya ay pigilan niya ang kanyang paghikab hanggat kaya niya. Sabi ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, fa inna asy-syaitana yadkhul, sapagkat ang syaitan ay pumapasok diyan.
Ibig sabihin, kapag ikaw ay nag-iikab, ang syaitan pumapasok sa bibig mo kapag hindi mo tinakpan. Ganon din sa isang riwaya ng hadith, kapag nag-iikab ang isang tao, ay tinatawanan siya ng syaitan. At ang tawa ng syaitan ay umaabot sa kanya magkabilang tainga. Mas malaki ang bibig niya, bunganga niya kaysa atin. Kaya pag ikaw ay nag-iikab, tinatawanan kanya, tuwang-tuwa siya at parang mapupunit na yung bibig niya sa pagtawa sa iyo. So yan po ang gawain ng mortal na kaaway ng tao, ang syaitan. Kaya huwag natin siya bigyan ng pagkakataon, labanan natin yung pag-iikab, o kung hindi man ay takpan ng bibig, at pagkatapos ay humingi ng pagpapakupkop sa kasamaan ng syaitan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Adamu al-ikhtisar fi salah. Kabilang sa mga gawain na hindi dapat gagawin habang tayo nagsasala para magkaroon ng khusyu ang ating mga sala, ay huwag ilagay ang mga kamay sa bituka, sa tiyan, dito sa pusod. Ikhtisar. Meron kasi mga nagsasala na parang tamad, yung kamay nandito. O di kaya, ganun na yung style ng kanyang sala. Yung kanyang kamay ay nandito sa pusod nakalagay. Ang utos sa atin ay dito sa dibdib. Sapagkat dito sa dibdib ay isang malaking nagpapakiramdam, halimbawa na ikaw ay nagpapakumbaba, nagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung nasa dibdib, parang masyado kang nagpapakumbaba sa Allah. Pero yung ganyan, parang wala lang, na nakalagay sa bituka, sa tiyan, sa pusod, yung dalawang kamay, ito ay tinatawag na al-ikhtisar. Ito ay nakakawala rin ng khusyu sa salat. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ayon sa hadith na isinasalaysay ni Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kanyang sinabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-ikhtisar fi salah. Ipinagbawal ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ang ilagay ang mga kamay sa tiyan, sa pusod habang nagsasala. Kabilang din mga kapatid sa Islam na hindi dapat nagagawin pag tayo nagsasambayan ay as-sadl. Sabihin ito ay yung damit ay nahihila. Yung damit ay nahihila. Mahaba yung pantalon, mahaba yung kamis, yung tauk, para sa mga kalalakihan, ito po ay hindi pwede. Hindi pwede yung pantalon mo na naapakan pag nagsasambayan ka o lumagpas sa mga bukong-bukong ng paa mo. Yan po ay ipinagbawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, gaya ng nabanggit sa hadith anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an isalli fi salah wa an yughatti ar-rajul fah. Pinagbawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang lumagpas sa mga paa ang damit. Pero ito ay sa mga kalalakihan, dahil sa mga kababaihan mas mainam ay mahaba ang kanilang mga damit. Subalit aura ang kanilang mga paa kapag sila ay nagsasambayan. Kabaliktaran sa lalaki. Babae ang hindi lang aura sa kanyang sala, sa kanyang katawan ay mukha niya at saka yung palad, dalawang palad ng kanyang kamay. Maliban doon, ang buong katawan niya ay aura, pati yung paa. Hindi pwedeng nakikita kapag siya ay nagsasala. Pero ang lalaki, hindi pwedeng natakpan ng kanyang paa, ng kanyang damit habang siya ay nagsasala. Ayon sa ibang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ma asfala min al-ka'bayn min al-izar wa finnar. Anumang damit na lumagpas sa dalawang bukong-bukong ng paa ng isang lalaki, ito ay panggatong na siya sa naraka. So ito matinding babala na hadith ni Bukhari at Muslim, ma asfala min al-ka'bayn min al-izar wa finnar. Anumang damit na lumagpas sa mga paa ng lalaki, yung paa na yan, pati yung damit na yan ay papinar sa naraka jahannam. So iwasan po natin yung mga kapatid. Panghuli ay tarko at tashabbuh bil bahain. Panghuling dapat nating iniiwasan sa ating pagsasambayan, hindi dapat na nagagawa ng isang Muslim na nagsasambayan upang magkaroon ng khusyu ang kanyang sala, ay iwasan niya ang at-tashabbuh bil bahaim, ang magagaya niya ang style o ang gawain ng mga hayop.
Anong gawain ng hayop na tinutukoy dito? Ay pinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kagaya sa hadith na nabanggit na mayroong tatlong bagay na ipinagbawal ng propeta sallallahu